Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 28, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 43 to 48. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ay siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, anong nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niyo ng mga hentil, kaya't dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa Gospel, narinig natin yung isa sa pinakamahirap na turo ni Jesus. Ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin mo ang iyong kaaway. Sabi niya, yung complete sentence, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Before, sa turo ng mga Pariseyo, okay lang sa kanila na ang ibigin mo lang ay yung umiibig sa iyo. Pero yung kagalit mo, definitely dapat kagalit mo. Sa kultura noon, natural lang na mahalin yung mga kakampi. At syempre, mamuhi or mapuot sa mga kalaban. Pero tingnan mo si Jesus, binago niya ang standard. Hindi niya sinabi na piliin lang ang mabait. Hindi niya sinabi na suklian ng mabuti ang mga gumagawa sa'yo ng mabuti at ang masama ng masama. Basta ang sabi niya, magmahal ka kahit hindi ka mahal-mahal. Bakit? Dahil yung Ama natin sa langit, ang ginagawa niya, pinasisikat ang araw sa mabuti at masama at pinapaulan ang matuwid at di matuwid. Ibig sabihin, yung pagmamahal ng Diyos ay hindi selective. Hindi ito transactional. Paano natin ito marerelate sa atin? Kasi tayo, kapag tayo ay nagmahal, may kondisyon. Mamahalin kita kung mabait ka sa akin. Ipagdarasal kita kung hindi mo ako sinasaktan. Pero ang paanyaya ni Jesus ay beyond all of this. Hindi ibig sabihin na tayo ay magpakatanga. Hindi ibig sabihin na payagan natin ang pang-aabuso. Ang ibig sabihin lang, huwag hayaang ang galit ang magtigta sa pagkatao mo. Kapag natutunan mong ipanalangin ang taong nananakit sa iyo, hindi ibig sabihin okay na ang ginawa niya. Ibig sabihin, ayaw mong maging bihag ng galit. At doon tayo nagiging anak. Paano natin ito ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay? Number 1, ipanalangin ang mga taong mahirap mahalin. Hindi ito agad-agad mababago sa kanila, pero unti-unti nitong babaguhin ang puso natin. Ang panalangin ay para ng Diyos para palayain tayo sa mga bigat ng galit. Pangalawa, piliin natin huwag gumanti. Ang hindi pagganti ay hindi kahinaan, kundi ito yung test of character. Pinipili mong hindi palakihin ang gulo at hindi magdagdag ng sugat sa mundo. At pangatlo, magpakita tayo ng kabutihan kahit walang kapalit. Kapag mabuti ka sa taong hindi mabuti sa iyo, ginagaya mo ang Ama sa langit. Doon nagsisimula ang tunay na pagiging ganap o mature sa pananampalataya. Let us pray. Ama namin nasa langit, alam mo kung gaano kahirap magmahal ng kaaway. Alam mo ang sugat at sakit sa aming puso.
Tulungan mo kaming magmahal tulad mo, hindi dahil madali, kundi dahil ikaw ang nagbibigay lakas. Turuan mo kaming magpatawad, magdasal para sa mga nananakit sa amin, at huwag hayaan ang galit ang magyari sa aming puso. Gawin mo kaming tunay na anak mo, gawin mo kaming ganap. Amen. Friends, kung may kakilala kang may pinagdadaan ng conflict, merong kaaway o nahirapang magpatawad, send natin yung audio gospel na ito. Malay natin sa simpleng pag-share, ito'y nagiging simula ng kapayapaan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagadon, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.